Sabi po ng karamihan, di ba, ang Canada ay hindi para sa lahat. Kaya maraming dumarating at marami din pong umaalis. Canada can attract immigrants, pero can't make them stay. Totoo naman, di ba? Sa video na to ay ibabahagi ko po sa inyo some possible reasons why people considering leaving Canada in 2024. Tandaan po natin na these are general factors and may not apply to every individual situation. Una ay ang extremely high cost of living. Hardworking middle-class families ay hindi na kakayanin bumili ng bahay or kahit na kondo man lamang, especially sa mga big cities like Toronto or Vancouver, also in most provinces, and use most of their salary in rent. Kung halimbawa po sa Toronto, ang one bedroom doon ay nag-range po sa 1,800 plus kuryente pa po yun. Kung dito naman po sa Nova Scotia, ang 2-bedroom ay nag-range po ng 1,600 plus kuryente po. At nakadepende pa po yun kung saang location po kayo. Kung ika-calculate mo ang cost of living, rent, insurance, maintenance, property tax, tas meron ka pang bagong sasakyan. Kunti na lang po talaga ang matitira sa sahod. Minsan negative or sabihin na natin break even. Kung sanay po sa magarbong pamumuhay ay hindi po talaga oobra dito sa Canada. Kung marami pong binabayaran ay katumbas nun ay marami din po kayong kayod. Changes in immigration policies and restrictions. Ang dami pong bagbabago sa IRCC. Ang dami pong mga nakapost sa ngayon. Katulad na lang po halimbawa ng Nova Scotia PNP in the accommodation and food services sector, Alberta's tourism and hospitality stream, Saskatchewan Hard-to-Fill Skill Pilot Program, Alberta Advantage Immigration Program, Yukon Nominee Program, pahirap na makakakuha ng permanent residency. At dahil dito, ang mga applicants are getting more and more frustrated. At ito ay isa sa mga dahilan na tumutulak sa kanila na aalis na lamang ng Canada. Dahil po, di ba, majority na pumupunta dito ay gusto pong makakuha ng permanent residency. At once po, naging eligible na sila na mag-apply ng citizenship at naging citizen po sila, ay lumilipat na po sila sa ibang country, katulad po ng US o mga Europe countries kung saan tingin nila na magkaroon po sila ng much better na opportunities. Kumbaga, in the first place ay wala po silang balak na manirahan dito sa Canada. Kung hindi, ang gusto lang nila ay maging citizen at magkaroon ng Canadian passport para ito ay magiging ticket nila papunta naman sa ibang bansa. They don't have a good understanding about Canada before coming in the country. At sobrang napakataas ng expectation. Yung mga naririnig na stories nila outside Canada na high standard of living, excellent healthcare, mataas na pasahod, maganda ang benepisyo ni Canada ay hindi tugma sa inaasahan. Nadidismaya at feeling na prank sila. Katulad na lang po halimbawa, kung ano po yung propesyon natin sa labas ng Canada, ay hindi po kaagad natin makukuha ito, pero may mga ibang successful candidates naman na nakukuha nila kaagad kung anumang propesyon meron sila. Iba-iba po talaga. They made enough money in Canada and they go retire in somewhere else, lalo na sa mga tropical countries at mura ang cost of living. Sa ganon ay mas ma-enjoy nila ang kanilang pension na hindi na kailangang magtrabaho pa. Diba kung napapansin nyo sa atin sa Pilipinas, ang dami pong may mga edad na mga AFAM dahil mas prefer nilang manirahan sa mga country na may mababang cost of living. Dahil kung pipiliin pa din po nilang manirahan after ng retirement sa mga country katulad ng Canada, ay hindi po talaga magkasya ang kanilang pension. Otherwise, kahit na naka-retire na sila, kailangan pa din nilang kumayod para makover ang mga babayarin at mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Marami pong mga locals dito na kahit na naka-retire na po sila at the age of 65, ay nagtatrabaho pa din po sila.
Another reason people move out from Canada dahil they gain enough professional job experience at education. Kasi ang Canadian qualification kahit saang bansa, ito ay recognized and it is widely respected. Kaya sila umaalis dahil can get a higher paying jobs in many other countries. At hindi na masyadong dadaan sa mahaba-habang proseso at matagal na antayan. Ang iba naman ay umaalis dahil ayaw nila sa masyadong mataas na tax. Dito po kasi sa Canada may dalawa pong tax. Meron pong federal at meron pong provincial tax. Naalala ko tuloy dati nung baguhan pa po ako dito sa Canada. Sa kagustuhan ko pong makuha ko kaagad ang mga anak ko, bonggang-bongga ang kayod ko para makaipon kaagad ng pera. Hindi ko po kasi alam dati na kung malaki ang kita mo, malaki din ang tax mo. So meron po akong 3 work at lahat po naka-payroll. Kaya ang nangyari po, nung nag-file ako ng tax, owing po ako ng 1,600. After no, natuto na ako. Ayoko nang kumayod ng bonggang-bongga na naka-payroll. Kaya ngayon, ang aking mga sideline is under the table na lamang. Kaya po ang iba ay umaalis dahil ayaw po nilang i-share ang kita nila sa gobyerno. Dahil feeling po nila ay hindi po nila nai-enjoy ang mga benefits na binibigay ng Canada. Aside po sa provincial and federal tax deduction, ay meron pa pong ibang deduction, lalo na po pag nakakuha na po tayo ng full-time permanent job. Ang iba po umaalis dahil po sa climate. Napakalamig po ng weather dito. Nakadepende pa po yun kung saang parte ka ng Canada. Ang winter ay naglalas po ng mga 6 months. At 6 months ka din pong hindi makalabas ng bahay. Pwede ka naman pong lumabas ng bahay. Kaso lang po, ano ang gagawin mo sa labas? Sobrang lamig. At nakakapagod din pag lumabas ka. Susuot ka ng doble-dobleng damit. Complete proper winter gears. Pag winter time po kasi, kadalasan po nakaka-feel ng mga lungkutan o mga depression. Kaya po yung iba na sanay sa lakwatsa or labas-labas, hindi makakayanan ang pag-i-stay sa loob ng bahay pagka winter. Kaya po, nagde-decide po sila na umalis ng Canada. Financially not prepared. Ito din po yung dahilan kaya po umaalis ang iba dito sa Canada. Nauubos yung proof of fund nila sa kababayan po ng rent, lalo na po pagka hindi pa po sila nakakakita ng trabaho kaagad-agad. Kaya advisable po, ang proof of fund, dapat po meron po tayong buffer. So before packing your bags, make sure you weigh the pros and cons and do thorough research po. Yan po ang pinakamagandang gagawin. Kasi ang Canada ay hindi naman po siya paraiso. Kailangan mo talagang bumanat para ma-achieve mo ang goal mo dito sa Canada. Kailangan pong fully prepare ka sa lahat ng bagay para po walang regrets sa dulo. Hindi masasayang ang perang ginastos natin papunta dito sa Canada. Sana po nakatulong ang video na to sa mga nangangarap po na makapunta dito sa Canada. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify po tayo sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat po sa pagpapanood. Thank you po. God bless. Bye. Ingat.